Nagpasama nga pala sa akin si Jessa para magkaroon na ng title ng kanyang bahay. Pagkatapos kasi namin na ipa-follow up ang kanyang title sa munisipyo is dumirect na kami dito sa Grill Point sa May Baras, Rizal. Harap siya ng munisipyo. Sabi niya kasi bago lang to at nakapasok daw sila dito ni Kuya at masarap naman daw yung pagkain. Kaya dito niya ako ititreat dahil nagpasama siya sa akin kaya papakainin niya daw ako. At dahil mukha akong pagkain pero hindi tumataba sige kain na lang. Sabi ko nga sa kanya magbibideo lang ako, diyan ka lang ha. So ayan, pagdating ng mga pagkain, ayan na yung mga pagkain ninyong mga halo-halo. Alam nyo ba na napakalaki ng halo-halo na yan? Parang kasing laki na siya ng mangkok. Tapos ito yung in-order niyang pagkain. Tapos may extra rice with garlic. So ayan yung sa akin na in-order ko. At so ayan, hindi mawawala yung corn soup. So ayan, mahilig talaga kami sa corn soup kasi nga yung corn soup masarap. So lalo na kapag mainit. Kaya hindi talagang nagpadagdag kami ng corn soup. Tapos, siyempre, add na rin ng rice kasi baka magutom. So, ayan, dito nag-inarty ako. Nagtinidor ako, tapos nagkutsara. Pero pagdating sa bahay, nakakamay ako mga auntie ko. Hindi ako sanay na nakakutsara kasi sanay ako na nakakamay. Parang hindi ko kasi nalalasahan yung pagkain kapag nakakutsara ako. Mga ganun. Malaki kasi akong mahirap. Sa amin kasi noon walang kutsara. Hindi using kutsara nun uso yung kamay. Tapos walang hugas. Napansin ko nga yung mukha ko dito. Sabi ko, bakit parang stress? Parang pagod na pagod. Ano ba yan? Tumatanda na ba ako? Yan, parang kulubot na yung mukha ko mga auntie ko. Laki kasi ng pinayad ko simula nung nagkasakit ako. So, ang daming pagkain na bawal, pero kinakain ko kasi kailangan. Hindi naman ako mayaman para mabili yung mga pagkain na dapat kong kainin. So, ayan, nagtitiis na lang ako kahit alam kong may acid yung pagkain na kinakain ko. Kailangan ko pa rin kainin kasi magugutom na ako kapag hindi ako kumain. Ako na lang talaga yung naaawa sa sarili ko kasi sabi ko, bakit dabang pinapanood ko sa itong video na to, binalikan ko kasi itong video na to, ilang buwan na rin kasi ito din sa akin. So, hindi ko rin ina-upload. So, yan, ngayon ko lang napansin na sobra pala yung payat ko dito. Tapos, kumupis yung pisngi ko. So, yan. Tapos, yung mata ko is parang lubog. Yung video pala na to is ng July 10 pa, 2025. Pero, December 24 ko na lang siya na-edit, 2020. So, ngayon, habang pinapanood ko yung mukha ko, dun ko talaga nakita na sobra. Sobra yung stress. Sobra yung nangyari sa katawan ko. So, yan. Parang hindi ako lumalaki. Lalo lang kung pumapayat. So, sabi ko, dapat hindi yung ganito yung tsura ko. Dapat bata pa rin ako kahit pa edad na. Ay, charot. Actually, talagang yung resistensya ko is hindi talaga ganun kalakas. So, mahina talaga yung resistensya ng katawan ko. Kaya, alam ko naman na mahina din ako sa pagkain. Kaya siguro magiging ganito ako. Pasensya na sa background kung bakit maingay. So, ayan, habang nag-edit kasi ako dito, habang nag-voice over ako, is maraming tao sa bahay. So, yung mic ko kasi is nasira. Kaya, magtiis-tiis na lang muna ako dito. Kadikit ng bunganga ko yung cellphone ko. Pagtutok ba naman ng camera, nakita mo yung itsura na yan? Auntie ko, parang pulubi. Alam mo yung parang nakuha lang ni Jessa sa may kanto. Be, tari ka dito, pakainin kita. Mga ganun yung itsura ko. Ay, grabe, Diyos ko po.